Hello mga kakwento! Welcome back po. Kamusta ho kayong lahat? Mga kakwento, naniniwala ba kayo na the right love at the wrong time is still wrong? Yan ang kwento natin ngayong araw. Paano kaya kung ma-fall in love ka sa isang tao na hindi mo alam, may sabit pala? Anong gagawin mo kapag nalaman mo yon? Tara't samahan niyo ako. Alamin natin ang naging kwento ni Precious. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko munang i-shoutout ang mga viewers natin na nag-comment sa ating previous video. Shoutout sa iyo, Josephine from Malabon City. Hello at sa iyong family. Shoutout din sa iyo, Aye or A. Curtis from Kuwait. And to Maribeth, shoutout din sa iyo from Oman. Sabi niya yung favorite character niya daw dun sa last story natin was si Diana. Kasi galit siya at nasaktan, ngunit pinagtanggol pa rin niya si Arthur at tinanggap bilang anak ng kanyang asawa. She had a good heart in the end. Ayan, thank you po sa pag-comment and for taking the time para makinig or manood ng ating videos. Anyway mga kakwento, sige tara na, simulan na natin ang kwento ni Precious. Hoy! Sino ka ba? Bitawan mo nga ako. Found you. Huh? Ano? Hindi pa man nakaka-react si Precious. Bigla na lang siyang hinila sa gilid ng ballroom. At last, bulong ng lalaki. Ano? Nanlaki ang mata niya nang maramdaman ang labi nito sa kanya. Hindi iyon basta dampi lang. Buo, malakas, walang paalam. Tumigil! Tinulak niya agad ang lalaki. Halos madapa ito sa lakas ng ginawa niya. Bigla, lahat ng nasa paligid nila nakatingin. Did you just kiss me? Nanginginig na sigaw ni Precious. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makahinga. 7 segundo. Ganon katagal. Pero pakiramdam niya, parang pinahiya siya sa harap ng daan-daang tao. Precious? Mahinang tawag ng isa niyang kaopisina mula sa likod. Hindi siya lumingon. Nakatitig lang siya sa lalaking nasa harap niya. Matangkad, malinis ang suot. Black suit, walang gusot. At ang muka, Stanley? Bulong ng isang bisita. Si Stanley Velasco ba yan? Ha? Yung CEO ng Velasco Group? Grabe siya yun? Umingay ang paligid. Pero mas lalong uminit ang ulo ni Precious. Anong problema mo? Sigaw niya sabay lapit at smack. Rinig ang sampal sa buong ballroom. Hindi yon mahina. Hindi yon basta palo lang. Talagang buong lakas. Napaatras si Stanley. Napatingin ang lahat sa kanya. Para siyang natigilan. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginawa ng babae. Wala kang modo! Galit na sigaw ni Precious. Bastos ka! Hindi mo ako kilala tapos hahalikan mo ako? Dagdag pa niya. Precious! Tawag ng kaibigan niyang si Liza at pilit siyang hinihila palayo. Tama na, huwag mo akong pigilan. Bulyaw niya. Nanginginig ang kamay niya. Pula ang mukha. Halatang nasaktan. Hindi lang dahil sa halik, kundi sa hiya. Sa dami ng tao. Sa mga matang nakatutok sa kanya. Miss, malamig na sabi ni Stanley habang inaayos ang cuff ng suit niya. You're overreacting. Nanlaki ang mata ni Precious. Excuse me? Pakipot ka lang, obviously. Dagdag pa nito. Diretso ang tingin sa kanya. Parang may sumabog naman sa dibdib ni Precious. Pakipot? Ulit niya na halos mapatawa pa sa galit. Hindi ako ganung babae. Talaga? Taas kilay nitong sagot. Then why did you look at me like that earlier? Huh?
Hindi siya makapaniwala sa narinig. Hindi kita tinitignan, sigaw pa niya. May trabaho ako dito. Andito ako para sa event. At hindi para sa kagaya mo. Careful. Putol ni Stanley. Bahagyang lumapit. Alam mo ba kung sinong kausap mo? Wala akong pakialam kung sino ka. Sagot agad ni Precious. Tahimik ulit. Pero hindi na tulad kanina. Mas mabigat at mas tensyonado. Precious, tama na. Pabulong na sabi ni Liza sa tabi niya. CEO yan. Baka matanggal ka pa. Matanggal na kung matanggal. Sagot niya at hindi inaalis ang tingin kay Stanley. Hindi ako papayag na apakapakan ako ng kahit sino. Napatingin sa kanya si Stanley. Saglit. Parang sinusukat siya. Interesting. Mahinang sabi nito. First time na may sumampal sa akin. Sa public. Deserve mo yan. Diretso niyang sagot. Hindi mo ako pag-aari para gawin mo yan. May ilang bulungan sa paligid. May iba namamangha, may ibang naiilang, may ibang natatakot. Security? Tawag ng isang organizer. Biglang kumilos ang dalawang guard papalapit sa kanila. Sir, ma'am, please. Don't. Sabat ni Stanley. Tumigil naman ang mga guard. Hayaan mo siya. Dagdag pa nito at hindi inaalis ang tingin kay Precious. Napasinghap ang ibang bisita. Hindi nila inaasahan iyon. Hindi rin inaasahan ni Precious. Akala mo ba matatakot ako? Taas noon niyang sabi. Hindi siya uurong. Hindi ngayon. Hindi sa harap ng lalaking to. Ngumiti naman si Stanley. Hindi buong ngiti. Yung tipong may challenge. Hindi, sagot niya. Actually, mas gusto ko yan. Nainis pa lalo si Precious. May problema ka ba sa ulo mo? Marami, sagot niya agad. At naglakad siya palapit. Isa pang hakbang. Halos isang dipa na lang ang pagitan nila. Pero ikaw? Bulong niya. Sapat lang para marinig niya. Ikaw ang pinaka-interesting na nakita ko tonight. Napaatras naman si Precious. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paraan ng pagsabi nito. Diretso, mabigat. Hindi yun biro. Lumayo ka nga! Eretado ang sabi niya. Pero may kakaiba. May konting kaba sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit. Precious! Tawag ng manager nila mula sa malayo. Ano bang nangyayari dito? Napalingon siya. Sir? This man just... Mr. Velasco? Biglang pagbabago ng tono ng manager at agad itong yumuko. I'm so sorry, sir. Hindi po namin alam. Relax. Putol ni Stanley. Hindi niyo kasalanan. Pero sir, yung staff namin, wala siyang ginawang mali. Diretso niyang sabi. Nagulat naman ang lahat. Pati si Precious. Ha? Sinampal niya ako dahil hinalikan ko siya. Dagdag ni Stanley. Walang ka-emotion. Fair enough. Natahimik ang manager. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Sir, okay po. Nauutal niyang sagot. Precious, bumalik ka na sa pwesto mo. Utos nito. Pero sir, now. Napakagatlabi si Precious. Ayaw niya. Gusto pa niyang magsalita. Gusto pa niyang ipaglaban ang sarili niya. Pero alam niyang trabaho niya to. Kailangan niya. Fine. Malamig niyang sagot. Bago siya umalis, sinamaan niya ng tingin si Stanley. At huwag mo akong lalapitan ulit. Dagdag niya pa. Next time, hindi na sampal ang aabutin mo. Ngumiti lamang si Stanley. Parang amused. Looking forward to it, sagot niya. Napailing naman si Precious at mabilis siyang naglakad palayo. Girl, ano yon? Precious, baliw ka ba?
Sinampal mo si Stanley Velasco? Alam mo ba kung gaano siya kayaman? Para yatang nasa 12 billion yung net worth nun. Sunod-sunod ang tanong ng mga kasama niya sa backstage. Pero tahimik lamang si Precious. Umupo siya sa silya. Huminga ng malalim. Basta siya. Maikli niyang sagot. Yun lang. Pero hinalikan ka niya. Sabi ni Liza na nakakunot ang noo. Oo nga. Sagot niya agad. Without consent. Anong akala niya sa akin? Pero bakit ikaw? Tanong ng isa. Ang dami namang babae doon. Hindi siya nakasagot. Kasi totoo. Bakit nga ba siya? Hindi naman siya nakadress ng bongga. Simpleng navy blue gown lang. Minimal makeup. Walang kakaiba. May sinabi ba siya? Tanong ni Liza. Napaisip naman si Precious. Parang may binanggit siyang pangalan. Sagot niya. Pero hindi ko naintindihan eh. Ha? Anong pangalan? Hindi ko sure. Umiling siya at mabilis lang. Tahimik sandali hanggang sa... Girl, pabulong na sabi ni Liza. Feeling ko, hindi ka niya napagkamalan lang. Ha? Parang kilala ka niya. Napakunot ang oo si Precious. Imposible. Hindi pa kami nagkikita noon ano? Sigurado siya. Hindi niya makakalimutan ng lalaking yon kung nagkita na sila dati. Eh di mas weird, sagot ni Liza. Bigla ka nalang hinalikan? Napailing si Precious. Ewan ko sa kanya, sagot niya. Pero isa lang sigurado ko. Ano? Hindi ko siya hahayaan na bastusin ako ulit. Sa kabilang bahagi ng venue. Sir, are you okay? Tanong ng assistant ni Stanley. Tahimik itong nakatingin sa direksyon kung saan umalis si Precious. Sir, find her. Maikli niya ang utos. Ha? Sino po? Yung babaeng sumampal sa akin. Napatigil ang assistant. Sir, seryoso po ba kayo? Yes. Pero sir, name, address, background, lahat. Diretso ang boses niya. Walang biro. Napakagatlabe ang assistant. Okay po, I'll start tonight. Tumango si Stanley. Hindi pa rin niya inaalis ang tingin sa direksyong iyon. Precious. Mahina ang bulong niya at kumiti. Hindi dahil sa insulto, kundi dahil sa excitement. Found you. Anak, bakit ganyan ang mukha mo? May nangyari ba sa party? Natigilan si Precious sa may pintuan. Hawak pa niya ang maliit na clutch bag niya. Basa ng pawis ang palad niya kahit malamig ang gabi. Amoy adobo at bagong saing na kanin ang loob ng bahay nila. Pero kahit pamilyar ang amoy, hindi siya kumalma. Nay, pagod lang ako. Sagot niya at pilit ang ngiti. Nakatayo ang ina niyang si Aling Cora sa sala. Naka-duster ito. May hawak na baso ng tubig. Halatang kanina pa naghihintay. Pagod? O may umapi sa'yo? Tanong nito. Napakurap si Precious. Minsan nakakainis kung gaano siyang kabasa ng nanay niya. Wala po. Precious. Isang salita lang pero may bigat. Napabuntong hininga siya. Tinanggal niya ang heels at iniwan sa gilid ng pinto. Masakit ang talampakan niya. Mas masakit ang ulo niya. Maayos naman po yung event, sabi niya. Maraming tao, maraming boss, maraming plastic. Normal yan sa corporate, sagot ng kanyang ina. Pero bakit mapulay ang pisngi mo? Biglang uminit ang mukha ni Precious. Hindi dahil sa hiya lang, kundi dahil pumasok ulit sa isip niya ang ginawa ni Stanley. Yung paghatak, paglapit, ang halik. Mabilis siyang napayuko. Make-up lang po ito. Make-up? Parang sinampal ka ng hangin.
Man naman. Pumasok siya sa sala at naupo sa lumang sofa. Brown, malambot. May maliit na punit sa gilid. Dito siya madalas natutulog nung college kapag puyat sa thesis. Pero ngayong gabi, kahit sariling bahay niya, hindi niya maramdaman ang paghinga. May nakilala ka bang lalaki? Biglang tanong ni Aling Cora. Napatingin siya agad. Ma, ano, nagtatanong lang ako. Wala. Sigurado ka? Opo. Pero nagsinungaling siya. Hindi niya nakilala si Stanley Velasco ng maayos. Pero imposibleng sabihin na wala siyang nakitang lalaki. Masyado itong nag-iwan ng gulo sa utak niya. May nangyari ba? Tanong ng kanyang ina na mas mahina na ngayon. Napakapit naman si Precious sa clutch bag niya. Gusto niyang sabihin. Gusto niyang ilabas ang galit niya. Na may lalaking bigla na lang siyang hinalikan sa harap ng mga tao. Na pinahiya siya. Na tinawag pa siyang pakipot. Na bilyonaryo ito. Kaya lahat ay parang natakot magsalita. Pero nang bumuka ang bibig niya, iba na ang lumabas. Pagod ako, ma. Bukas na lang tayo mag-usap. Sandaling tumitig sa kanya si Aling Cora. Anak, please. Napagod ang mukha ng kanyang ina. Hindi na ito nagpumilit. Sige, pero kumain ka na muna. May iniwan akong ulam sa mesa. Wala po akong gana. Kahit konti. Bukas na lang po. Tumayo si Precious at mabilis na umakyat sa kwarto niya. Isinara niya ang pinto. Doon lang siya nakahinga. Humawak siya sa labi niya. Wisit, bulong niya. Dapat ay galit lang siya. Dapat puro inis lang. Pero bakit naaalala pa rin niya kung gaanong kalambot ang labi ni Stanley? Napapikit siya. Hindi, hindi, hindi. NBSB siya. Never been kissed din siya. Kung hindi lang dumating ang lalaking yon at ninakaw ang unang halik niya na parang wala lang. First kiss ko yon. Hayop ka. Bulong niya na halos maiyak na sa inis. Naupo siya sa gilid ng kama. Hindi siya desperada. Hindi siya yung tipo na madaling kiligin. Sa office nga kapag may nagpapakyut sa kanya, tinatawanan lang niya. Lagi niyang sinasabi sa sarili niya na ang boyfriend, dagdag gastos at dagdag sakit sa ulo. Pero iba si Stanley. Hindi dahil gusto niya ito, kundi dahil nakakainis itong kalimutan. Malakas ang dating, malamig magsalita. Parang sanay na lahat sumusunod. At ang mata nito, parang may hinahanap. Found you? Bulong niya na ginagayang narinig. Sino? Sinong akala ni Stanley na siya? May binanggit itong pangalan bago siya hinalikan. Hindi yon malinaw. Parang sa? O Sel? O Stella? Napahawak siya sa noo. Hindi ako yon. Sigurado siya. Siya si Precious Mendoza, 26 years old. Accounting assistant sa kumpanyang halos hindi pa siya maregular noon. Anak ni Cora Mendoza. Walang yaman, walang boyfriend, walang dramatic past. Bakit siya hahalikan ng Stanley Velasco? Humiga siya pero hindi natulog agad. Sa kisame siya nakatingin. May maliit na bitak sa bandang kanan. Ilang buwan niya nang sinasabing ipapaayos niya kapag sumahod pero laging nauuna ang bills. Gamot ng mama niya, kuryente, tubig. Billionaire? Bulong niya. Sigurado sa mundo ni Stanley, normal lang ang mang-agaw ng sandali sa ibang tao. Pero sa kanya, hindi. Sa kanya may halaga ang unang halik. At kahit ayaw niyang aminin ay nasaktan siya. Hindi dahil hindi romantiko, kundi dahil hindi siya tinanong. Kinabukasan, Precious, bumaba ka na, lumalamig ng pandesal. Napabalik siya sa kama.
Masyadong maliwanag na ang bintana. Late na siya ng gising. Nakatulog pala siya kahit magulo ang isip. Nagmamadali siyang naghilamos. Sa salamin nakita niya ang sarili niya. Namumugto ang mata. Magulo ang buhok. Wala sa ayos. Ang pangit mo ngayon, sabi niya sa sarili. Bumabas siya na naka-t-shirt at pajama. Nasa kusina ang mama niya. May kasamang dalawang tiyahin niya, si Tita Belen at Tita Mona. Napahinto si Precious. Ayoko nito. Good morning, anak. Bati ni Tita Belen. Masyadong masaya. Morning po. Sagot niya naman na maingat. Umupo siya sa hapag. May pandesal, itlog na maalat, kamatis at kape. Simpleng almusal pero mabango. Kamusta nga palang party kagabi? Tanong ni Tita Mona. Ayos lang po. May pogi ba? Singit pa ni Tita Belen. Nabilaukan si Presyo sa kape. Wala po. Ay nako, lagi na lang wala. Reklamo nito. Precious, 26 ka na. Nung kasing edad mo ko, buntis na ako sa pangalawa ko. Tita, iba naman na po ang panahon ngayon. Kahit na ibang panahon pero pareho rin ng tiyan, kaya pa rin magdala ng apo. Belen! Saway ni Aling Cora pero may pigil ng ngiti. Napatingin naman si Presyo sa mama niya. Ma, pati pa naman ikaw. Wala akong sinabi. Pero gusto mo rin ng apo. Hindi na nakasagot ang mama niya. Doon siya masasaktan. Hindi galit. Hindi rin inis. Parang may konting kurot. Alam niyang nag-iisa siyang anak. Alam niyang tumatanda na ang mama niya. Alam niyang minsan, kapag may batang dumadaan sa tapat ng bahay nila, napapangiti ito ng matagal. Pero, paano siya magbibigay ng apo kung wala nga siyang boyfriend? Anak, mahinang sabi ni Aling Cora, hindi naman kita sa minamadali. Pero, tanong ni Precious, pero sana, buksan mo rin ang puso mo. Napatitig siya sa plato. Biglang bumalik ang halik ni Stanley sa isip niya. Ang kapal ng mukha niya. Hindi po ganun kadali, sabi niya. Madali lang yan, kapag may nanligaw, sagot ni Tita Belen. May naliligaw ba? Wala. May nakadate ka na? Wala. May naka-holding hands? Tita, ay Diyos ko, NBSB ka pa rin talaga. Namula si Precious. Bakit po parang sakit yan? Hindi yan sakit, sabi ni Tita Mona. Pero nakaka-worry, baka masyado kang suplada. Hindi ako suplada. Pihikan? Hindi rin po. Baka takot. Natahimik si Precious. Doon siya tinamaan. Takot nga ba siya? Baka. Takot siyang masaktan. Takot siyang maiwan. Takot siyang maging katulad ng mama niya na mag-isang nagpalaki sa kanya matapos silang iwan ng papa niya. Tumayo siya bigla. Maliligo na po ako. May pasok pa ako. Hindi ka pa kumakain? Sabi ng mama niya. Busog na po ako. Precious? Ma, please. Ayoko muna pag-usapan ng kasal. Boyfriend, apo, kahit ano. Napatingin sa kanya ang tatlong babae. Huminga siya ng malalim. Hindi ako machine na kapag pinindot, magkakaanak agad. Nanlambot ang mukha ng mama niya. Anak, hindi naman. Alam ko po. Pero masakit din. Agad siyang umalis. Sa banyo, binuksan niya ang gripo. Malamig ang tubig. Humalo sa ingay nito ang mabilis niyang paghinga. Pinisil niya ang gilid ng lababo. Ayaw niyang umiyak. Pero tumulo pa rin ang luha niya. Dahil kagabi, kinuha ng isang lalaki ang unang halik niya. Ngayong umaga, hinihingi naman ng pamilya niya ng future na hindi pa niya kayang ibigay. At sa gitna ng lahat,
Isang pangalan ang paulit-ulit na bumabalik sa utak niya. Stanley Velasco, the billionaire who kissed her like he knew her. And the man she swore she would never see again. NBSB? Opo, sir. Never pa pong nagka-boyfriend. Napahinto si Stanley. Nakatayo siya sa loob ng opisina niya. Malinis ang mesa, maayos ang files, pero hindi siya nakatingin sa paligid. Nakatitig lang siya sa report. Sigurado ka? Tanong niya ulit. Yes sir, verified po. Work at bahay lang ang routine niya. Tahimik. Napahinga siya ng mabagal. Hindi niya inaasahan. Ang babaeng sumampal sa kanya, akala niya sanay na sa lalaki. Pero hindi. Sir, ipapahinto niyo po ba ang investigation? Tanong ng assistant. Hindi naman agad sumagot si Stanley. Isinara niya ang folder. Hindi pa. Sir, lumakad siya papunta sa bintana. Mas lalo ako naging interesado. Diretso ang sagot niya. Napakunot noo ang assistant. Pero sir, hindi po ba? Alam kong mali. Putol ni Stanley. Tahimik ang boses niya. Hindi galit, hindi rin biro. Hindi ako dapat nakikialam sa buhay ng ganong klase ng babae. Napatingin siya sa labas. Kita ang mga sasakyan sa kalsada. Maliit mula sa taas. Simple lamang ang buhay niya. Hindi dapat ako manggulo. Tumahimik siya sandali. Parang may sariling kausap. Pero, huminga siya. Bakit hindi siya maalis sa isip ko? Walang sumagot. Kahit ang assistant niya hindi na nagsalita. Dahil halata, hindi na to simpleng curiosity. May gusto siyang malaman. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha. Sir, ano pong gagawin natin? Tanong ulit ng assistant. Dahan-dahang umiti si Stanley. Hindi yon malawak, pero may laman. Pupuntahan ko siya. Precious, pakicheck nga to. Sabi ng supervisor niya. Okay po. Sagot niya naman agad. Nasa desk siya. Nakayuko sa files. May hawak na ballpen. Normal na araw. Tahimik. Pero sa loob niya, hindi. Hindi pa rin nawawala sa isip niya ang nangyari sa party. Yung halik, yung lalaki. Focus. Bulong niya sa sarili. Sinubukan niyang ibalik ang atensyon sa trabaho. Pero ilang segundo lang. May bisita raw sa taas. Talaga? Sino? Ewan, parang big boss daw. Napalingon si Precious. May konting ingay sa office. Big boss? Tanong niya kay Liza. Hindi ko alam pero mukhang importante. Sagot nito. May meeting daw with management. Tumango si Precious. Hindi na siya nagtanong pa. Bumalik siya sa trabaho. Pero ilang minuto lang, biglang nag-iba ang atmosphere. May dumaan. May kasamang dalawang lalaki na nakasuit. At sa gitna, natigilan siya. Hindi. Mahina lang ang boses niya pero malinaw. Siya, si Stanley Velasco, nasa loob ng opisina nila. Diretso, kalma. Parang pagmamay-ari niya ang lugar. Nanlaki ang mata ni Precious. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya inaasahan. Hindi ngayon, hindi dito. Precious, girl, bulong ni Liza na nasa tabi niya. Siya yan, diba? Hindi siya sumagot. Hindi siya makasagot. Nakatitig lang siya habang papalapit. Papalapit ng palapit. Parang bumagal ang paligid. Hanggang sa nagkasalubong ang mata nila. Tumigil siya sa paghinga. Hindi niya alam kung anong gagawin. Iiwas ba siya? Tititig ba siya? Sisigaw? Wala.
Wala siyang nagawa. Nakatayo lang siya, parang nakapako. At si Stanley, huminto, diretso sa harap niya. Wala pang 1 metro ang pagitan nila. Tahimik ang paligid. Ang mga tao'y nakatingin, nag-aabang. Miss Mendoza, malamig ang boses niya at formal. Parang walang nangyari kagabi. Napakurap naman si Precious. Mr. Velasco, sagot niya ng pilit. Hindi niya alam kung paano siya dapat magsalita. Pero hindi niya pwedeng ipakita na apektado siya. Hindi pwede. Busy? Tanong nito. Working, sagot niya naman agad. Good. Sandaling katahimikan. Hindi siya makagalaw. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero mas lalo siyang kinakabahan ngayon kesa kagabi. Siguro dahil wala na siyang galit? Siguro dahil masyado siyang aware sa presensya nito. Hindi mo ba ako papagalitan ngayon? Tanong ni Stanley. Bahagyang yumuko para marinig lang niya. Nanlaki ang mata niya. Ano? Walang sampal? Dagdag pa nito na may konting ngiti. Napainit ang mukha ni Precious. Kung uulitin mo kagabi. Oo, sagot niya. Diretso. Hindi siya uurong. Napangiti si Stanley. Ngayon ay mas malinaw, mas totoo. At doon, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Precious. Hindi niya gusto, pero hindi niya mapigilan. Good, sabi nito. At least consistent ka. Napairap siya. May kailangan po ba kayo? Tanong niya at pilit bumabalik sa pagiging professional. Wala. Then, gusto lang kitang makita. Parang may kumalabog sa dibdib niya. Ano? Narinig niya. Sigurado siya. Pero hindi niya matanggap agad. Work-related visit. Dagdag ni Stanley na parang binawi. Pero, bonus ka. Hindi siya nakasagot. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng lalaki. Diretso, walang preno. At lalo mo na, walang pakialam kung sino ang nakakakita. Sir, hinihintay na po kayo sa conference room? Singit ng kasama nito. Tumango naman si Stanley. Pero bago siya umalis, tumingin ulit siya kay Precious. Diretso. At hindi pa tayo tapos. Mahinang sabi niya. Pagkatapos, umalis na siya. Iniwan siya noon. Nakatingin, nanginginig ang kamay. Precious! Halos mapatalon siya sa sigaw ni Liza. Ano yun? Girl, bakit parang may tension? Hindi ko alam. Mahina niyang sagot. Hinawakan niya ang dibdib niya. Malakas at mabilis. Hindi yon normal. Bakit ang bilis ang tibok nito? Bulong niya sa sarili sabay hawak sa kanyang dibdib. Hindi siya galit. Hindi rin siya masaya. Pero may nararamdaman siya na hindi niya maintindihan. At ang mas kinatatakot niya, parang nagsisimula pa lamang iyon. Gabi, madilim ang kalsada. Hawak ni Precious ang bag niya habang naglalakad pa uwi. Galing trabaho, pagod, mabagal ang lakad. Mahina ang ilaw ng poste. May iilang tao sa paligid. May dumadaang tricycle paminsan-minsan. Ay, buntong hininga niya. Pagod siya. Pero mas pagod ang isip niya. Sa araw-araw na bulaklak, sa araw-araw na pag-iisip kung bakit. Sa araw-araw na pag-aalala sa lalaking pilit pumapasok sa mundo niya. Biglang, vroom! May humintong sasakyan sa harap niya. Malaki, itim, malinis. Napaatras siya at kinabahan. Ano? Bumukas ang bintana. At doon nakita niya siya. Geren! Nanlaki ang mata ni Precious. Ikaw? Halos mapasigaw siya. Si Stanley. Kalma at parang wala lang.
Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Sinusundo ka. Ano? Sumakay ka na. Hindi. Diretso ang sagot niya. Hindi ako sasakay sa kotse mo. Late na. Kaya ko umuwi. Alam ko. Then bakit? Because I want to drive you home. Tahimik. Hindi siya makapagsalita agad. Hindi kita kailangan, sabi niya. Di ko naman sinabing kailangan mo ko. Napahinto siya. Sumakay ka. Dagdag ni Stanley. Hindi yon pakiusap. Hindi utos. Pero may bigat. Napatingin siya sa paligid, madilim. Walang gaanong tao. At siya, pagod. Isa lang, sabi niya. Once lang. Good. Binuksan ni Stanley ang pinto at dahan-dahan siyang sumakay. Amoy malinis ang loob ng kotse. May konting pabango. Mahina lang. Tahimik at walang music. Walang usap agad. Umusad ang kotse. Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Stanley. Sa'yo? Sagot niya. Hindi. Sigurado? Kung sasaktan mo ako, sasampalin kita ulit. Napangiti si Stanley. Fair enough. Tahimik ulit. Napatingin si Precious sa bintana. Pero maya-maya na patingin siya kay Stanley ng pasimple. Nakatuon ang mata nito sa daan. Hawak ang manibela. Relax ang galaw. Hindi ito mukhang mayabang. Walang yabang sa kilos. Walang pilit. Hindi rin siya nagsasalita ng kung ano-ano. Simple. Tahimik. Bakit? Bulong ni Precious at hindi sinasadyang marinig. Bakit ano? Tanong ni Stanley. Napatingin siya sa kanya. Bakit ako? Diretso at wala nang paligoy-ligoy. Saglit namang natahimik si Stanley. Hindi agad sumagot. Hindi ko rin alam. Sagot niya. Totoo yon at hindi biro. Napakunot na upa si Precious. Hindi mo alam pero ginagawa mo to? Yes. Ang gulo mo. I know. Napairap siya, pero hindi siya nainis. Hindi ka ba sanay na nire-reject? Tanong niya. Hindi. Halata naman. Napangiti ulit si Stanley. Pero ikaw? Interesting ka. Hindi ako interesting. Para sa akin, oo. Napahawak siya sa bag niya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Hindi siya kinikilig. Hindi rin siya galit. Pero may kakaiba. May gumagalaw. Malapit na tayo, sabi ni Stanley. Napatingin siya sa labas. Tapa. Malapit na sa bahay nila. Kinabahan siya bigla. Dito na lang, sabi niya. Hahatid na kita. Hindi na. Hahatid kita. Hindi na siya nakipagtalo. Huminto ang kotse sa harap ng bahay nila. Maliit na bahay. May ilaw sa sala. Bukas ang bintana. At doon, may nakasilip. Ma, bulong ni Precious. Nakita na siya. At nakita rin si Stanley. Baba na, sabi nito. Mabilis siyang bumaba. Sumunod si Stanley. Hindi mo na kailangang bumaba, sabi niya. Gusto ko. Bakit? Para makilala ko ang nanay mo. Nanlaki ang mata niya. Ano? Pero huli na. Bukas na ang pinto. Lumabas ang mama niya. Precious? Tawag nito. At nang makita si Stanley, napahinto ito. Anak, sino yan? Napatingin si Precious kay Stanley. Hindi niya alam kung anong sasabihin pero si Stanley, diretso't lumapit, ngumiti ng magalang. Good evening po, sabi niya. Stanley Velasco po. Nanlaki ang mata ng mama ni Precious. Velasco? Bulong nito.
At mas lalo itong nagulat nang makita ang kotse sa likod. Mamahalin, halata. Anak, pabulong nitong sabi. Kaibigan mo? Hindi naman agad nakasagot si Precious. Pero si Stanley, sumagot. Gusto ko pong maging ganon. Napatingin si Precious sa kanya, diretso. At doon lalo niyang naramdaman ang kakaibang tibok ng puso niya. Hindi na normal at hindi niya na kayang i-deny. Precious, may flowers ka na naman! Napahawak si Precious sa noon niya. Ano na naman yan? Bulong niya. Halos araw-araw na. Iba-ibang kulay, iba-ibang design, may kasamang chocolate minsan. Minsan stuffed toy. Minsan simpleng card lang. Pero iisa lang ang pangalan sa dulo. SV. Girl, seryoso ah. Sagutin mo na yan. Sigaw ni Liza. Hawak ang bagong dating na bouquet. Pink roses naman ngayon. Fresh, mabango. Hindi nga, sagot ni Precious. Pero hindi na kasing tigas ng dati ang tono niya. Bakit nga tinatanggap mo pa? Hindi ko naman tinatanggap dumarating lang. Pero kinukuha mo. Napatingin siya sa bulaklak. Tama, kinukuha niya. Hindi niya tinatapon. Hindi niya pinapabalik. Pinapamigay niya sa friends niya, oo. Pero bago yon, tinitingnan niya muna. Inaamoy, binabasa ang card. Oh, anong sabi ngayon? Tanong ni Liza. Kinuha ni Precious ang maliit na card at binasa. You still owe me a conversation? Napakagatlabi siya. Ang kulit niya. Bulong niya. Pero sweet. Sagot naman ni Liza. Hindi yon sweet, makulit. Pareho lang yon. Umiling siya. Hindi niya maintindihan. Bakit siya? Sa dami ng babae sa mundo, bakit siya? Simpleng empleyado lang naman siya. Walang yaman. Walang koneksyon. At siya? Stanley Velasco. Bilyonaryo. May itsura, may pera. Kayang makuha ang kahit na sino. Hindi to normal. Bulong niya. Anong hindi normal? Tanong ni Liza. Yung ginagawa niya. Bakit? Hindi kami bagay. Tahimik sandali si Liza. Girl, hindi mo pa nga siya kinakausap ng maayos Hindi ko kailangan. Oh, sigurado ka? Hindi siya sumagot. Kasi sa totoo lang, hindi na siya sigurado. Makaraan ang 6 na buwan ng pagkikita at pagkakilala sa isa't isa, tuluyan ang naging opisyal na magkasintahan sina Stanley at Precious. Stanley, bakit mo ako dinala dito? Dahil gusto kitang makilala ng best friend ko. Napahinto si Precious sa harap ng maliit na private restaurant. Hindi ito sobrang ingrande, pero halatang mamahalin. May guard sa labas, may glass door sa loob, at may amoy ng steak at fresh flowers. Mainit ang ilaw, maayos ang mga mesa. Best friend? Tanong niya. Oo. Bakit parang big deal? Tumingin sa kanya si Stanley. Because you are. Natigilan si Precious. Ilang buwan na silang ganito. Hindi niya alam kung kailan eksaktong nagsimula. Mula sa mga bulaklak, hatid sundo, simpleng dinner, hanggang sa mga gabing tinatawagan siya ni Stanley para lang kamustahin. Noong una iniisip niya na bored lang ang lalaki. Pero habang tumatagal, nakita niya ang ibang Stanley. Yung hindi laging malamig. Yung tahimik makinig. Yung nagdadala ng gamot para sa mama niya kapag inuubo ito. Yung naghihintay ng 2 oras sa labas ng office niya kahit sinabi niyang overtime siya. Yung hindi siya pinipilit, pero hindi rin siya iniiwan. Precious, tawag nito at napakurap siya. Ha? Nakatingin ka na naman sa akin. Namula siya agad. Naku, hindi. Talaga? Oo.
Ngumiti si Stanley. Yung ngiting nakakainis. Yung ngiting alam niyang nagpapabilis ang tibok ng puso niya. Pasok na tayo. Pagpasok nila, isang lalaking tumayo mula sa dulong mesa. Matangkad at malinis ang suot. May seryosong mukha. Stanley, bati nito. Andrew! Nagkamay ang dalawa. Tumingin naman si Andrew kay Precious at sa isang segundo, nawala ang kulay ng mukha nito. Napansin iyon ni Precious, mabilis lang, pero nakita niya. Parang may multong dumaan sa mata ng lalaki. Andrew, this is Precious Mendoza, sabi ni Stanley. Precious, this is Andrew. Best friend ko since college. Ngumiti si Precious. Nice to meet you. Hindi naman agad nakasagot si Andrew. Nakatitig lang siya. Parang may hinahanap sa mukha niya. Andrew, madiing tawag ni Stanley. Doon lang ito natauhan. Sorry. Nice to meet you, Precious. Inabot nito ang kamay. Tinanggap niya. Malamig ang palad ni Andrew. Okay ka lang? Tanong ni Precious. Sorry. May naalala lang ako. Napakunot noo siya. May kamukha ba ako? Biglang tumigas ang mukha ni Stanley. Hindi iyon halata sa iba pero nakita ni Precious. Dahil kilala niya na ito. Wala. Mabilis na sagot ni Andrew. Napatingin naman si Andrew kay Stanley. May ibig sabihin ng tingin. Mas lalo nagtaka si Precious pero hindi niya na pinilit. Umupo silang tatlo. Maayos ang usapan noong una. Tinanong ni Andrew kung saan siya nagtatrabaho, kung paano silang nagkakilala ni Stanley at kung paano niya ito natiis. Honestly, sabi ni Precious, hawak ang baso ng tubig. Hindi ko rin alam eh. Napatawa si Andrew. Si Stanley naman nakatitig lang sa kanya. Bakit? Tanong ni Precious. Wala. Sagot ni Stanley. Ang ganda mo lang tignan kapag nagkukwento ka. Namula si Precious. Uy, may tao dito. Alam ko. Stanley. What? Totoo naman. Napangiti si Andrew pero may lungkot sa mata nito. Hindi iyon nakaligtas kay Precious. May kakaiba. Parang bawat lambing ni Stanley sa kanya ay may bigat na alam ni Andrew. At iyon ang hindi niya maintindihan. Pagkatapos ng dinner, nagpaalam muna si Precious para pumunta sa restroom. Malinis ang hallway. Amoy lavender. Habang naguhugas siya ng kamay, tinitigan niya ang sarili sa salamin. Bakit parang may mali? Bulong niya. Masaya siya. Dapat masaya lang. Dahil pinakilala siya ni Stanley sa taong importante sa buhay nito. Pero bakit parang may tinatago? Pagbalik niya, hindi agad siya pumasok sa private room. Napatigil siya nang marinig ang boses ni Andrew. Stanley, hanggang kailan mo gagawin to? Tumigil si Precious sa labas. Hindi niya sinasadya. Pero hindi siya makagalaw. Don't start, sagot ni Stanley. Hindi mo pwedeng ituloy to. Andrew, may asawa ka. Nanlamig ang buong katawan ni Precious. Asawa? Hinawakan niya ang gilid ng pader. Parang biglang nawala ang lakas ng tuhod niya. Lower your voice. Madiing sabi ni Stanley. Bakit? Natatakot kang marinig niya? Hindi niya dapat malaman ngayon. Ngayon? Masakit na tanong ni Andrew. So kailan? Kapag mas mahal ka na niya? Walang sagot si Stanley. Bumilis ang paghinga ni Precious. May asawa siya. May asawa si Stanley. Pero paano? Bakit? 7 years na siyang nasa ospital. Mahinang sabi ni Stanley. Comatose siya, Andrew. Pero buhay siya. Tumulo ang luha ni Precious. Hindi niya na napigilan. Alam ko, sagot ni Stanley. Basag ang boses nito. Alam ko. Then,
Why Precious? Saglit na katahimikan, pagkatapos narinig niya ang sagot ni Stanley. Because every time I look at her, tumigil ito. Parang nahihirapan. I remember. My wife. Parang may sinaksak sa dibdib ni Precious. Hindi siya makahinga. Hindi siya si Precious sa mata nito. Hindi pala. Paalala lang siya. Kaperasong alaala. Kapalit. Her eyes. Dagdag ni Stanley. Her smile. The way she gets angry, Andrew. I tried to stop. Then stop now. I can't. Mas lalong umiyak si Precious. Hindi ko alam kung kailan nangyari. Patuloy ni Stanley. Nung una, akala ko curious lang ako. Akala ko dahil kamukha niya. Pero habang nakikilala ko siya, nahulog ako. Stanley! Mahal ko siya. Napapikit si Precious. Dapat doon siya kumalma. Dapat doon siya matuwa. Pero hindi. Dahil may kasunod na sakit. Mahal ko siya. Ulit ni Stanley. Pero mali. Alam kong mali. Hindi na kinaya ni Precious. Umatras siya. Isang hakbang. Dalawa. Tumama ang bag niya sa isang maliit na vase sa hallway. Bumagsak iyon. Basag. Lumabas sina Stanley at Andrew. Pagkakita ni Stanley sa kanya na walang kulay ng mukha nito. Precious. Nakatingin siya dito. Luhaan at nanginginig. May asawa ka? Nanginginig na tanong niya. Hindi naman sumagot si Stanley. At sapat na yon. Ngunit napailing siya. Ginawa mo ako. Ano? Stanley? Precious, please. Ginawa mo akong kapalit. No. Ginawa mo akong multo ng asawa mo. Hindi. Lumapit ito pero umatras siya. Wag. Tumigil si Stanley. Please, let me explain. Explain? Tumawa siya habang umiiyak. Ano pang i-explain mo? Na mahal mo ako kasi naaalala mo siya? Hindi lang naman dahil doon. Pero nagsimula doon. Tumahimik siya. Doon mas lalong nasaktan si Precious. Ang sakit. Bulong niya. Precious. Akala ko, akong nakikita mo. Tumulo ang luha sa pisngi niya. Akala ko, akong mahalaga. You are. Hindi. Umiling siya. Hindi ako siya, Stanley. Alam ko. Hindi mo alam. Sigaw niya. Napatingin ang ilang staff sa hallway, pero wala siyang pakialam. Hindi mo alam kung gaano kasakit marinig na bawat tingin mo sa akin, may ibang babae kang naaalala. Lumapit si Andrew. Precious, I'm sorry. Wag. Putol niya. Wala kang kasalanan. Tumingin siya ulit kay Stanley. Pero ikaw? Hindi niya matapos. Sobrang sakit. Precious, mahal kita. Sabi ni Stanley na halos pabulong. Please. Napangiti siya ng masakit. May asawa ka. Walang nakasagot. Kinuha niya ang bag niya. Uuwi na ako. Ihahatid kita. Hindi. Precious. Sinabi kong hindi. Napaatras si Stanley. Doon niya unang nakita ang takot sa mukha nito. Takot na mawala siya. Pero huli na. Lumabas si Precious ng restaurant. Malamig ang hangin sa labas. Amoy ulan ng kalsada. Pero sa loob niya, mas masakit. Dahil sa unang pagkakataon, inamin niya sa sarili niya ang totoo. Mahal niya si Stanley. At sa parehong gabi, nalaman niya hindi pala buong buo ang pagmamahal na iyon. May asawa ito, may lihim, at may babaeng nasa ospital na hindi niya kayang
kalabanin. Buntis po kayo, Miss Mendoza. Natigilan si Precious. Hawak niyang maliit na papel mula sa klinik. Malamig ang daliri niya kahit mainit sa loob ng consultation room. Amoy alkohol ang paligid. May electric fan sa gilid. Umiikot ng mahina. Hindi, bulong niya. Tumingin siya sa doktora. Sigurado po ba kayo, Dok? Tumango ang doktora. Positive po ang pregnancy test based sa ultrasound result mo. Around 3 weeks na? Parang may humigpit sa dibdib niya. 3 weeks. Napahawak siya sa tiyan niya. Hindi niya alam kung matatakot ba siya. Iiyak o matutuwa. May kasama po ba kayo? Tanong ng doktora. Umiling siya. Wala po. Okay lang po ba kayo? Hindi siya makasagot agad. Kasi sa isip niya, iisang pangalan lang paulit-ulit na pumapasok. Stanley. Kailangan niyang sabihin kay Stanley. Kahit galit siya, kahit nasaktan siya, kahit may asawa ito. Anak nila to. Paglabas niya ng clinic parang wala siyang naririnig. Tinitigan niya ang ultrasound result sa kamay niya. Buntis ako. Mahina niyang sabi. Bigla namang tumunog ang cellphone niya. Unknown number. Sandali siyang nag-alangan pero sinagot niya rin. Hello? Miss Precious Mendoza? Opo, sino po ito? Si Mrs. Velasco ito. Ang ina ni Stanley. Parang may yelong binuhos sa buong katawan niya. May kailangan po ba kayo? Pilit niyang pinanatiling steady ang boses. Kailangan ka namin makausap. Ngayon din. Hindi yon pakiusap. Hindi rin tanong. Desisyon. Napahigpit ang hawak ni Precious sa cellphone. Tungkol po saan? Tungkol sa anak ko. Sandaling tumigil ang babae sa kabilang linya. At sa ginawa mong panggugulo sa buhay niya. Diretso at walang preno. Parang sinampal siya ulit pero mas masakit. Saan po? Mahina niyang sagot. Pagdating ni Precious sa bahay ng mga Velasco, halos hindi siya makahinga. Mataas ang gate. Mabigat. Parang hindi siya dapat naroon. Parang hindi bahay. Parang ibang mundo. Pagpasok niya, lumingon agad sa kanya ang dalawang tao. Sina Mr. at Mrs. Velasco. Parehong tuwid ang tindig. Parehong seryoso ang muka. Walang kahit anong init sa tingin. Hindi siya bisita. Hindi siya welcome. Problema siya. Umupo ka, sabi ni Mrs. Velasco. Walang emosyon. Umupo si Precious sa gilid ng sofa. Hindi niya halos maramdaman ang cushion. Nanigas ang katawan niya. Hawak niya ang bag. Nasa loob ang papel. Nasa loob ang sekreta niya. At alam mo ba kung sino ang anak namin? Tanong ni Mr. Velasco. Opo, sagot niya. Kung alam mo, dapat alam mo rin kung gaano kakalayo sa mundong yon. Parang unti-unting dinudurog ang dibdib niya. Hindi ko po siya pinilit. Mahinang depensa niya. Pero hinayaan mo. Malamig na sagot ni Mr. Velasco. Hinayaan mong lapitan ka niya. Hinayaan mong pumasok sa buhay mo. Napapikit si Precious. Hindi niya napigilan ang luha. Ano po bang gusto niyang sabihin? Nanginginig niyang tanong. Tumayo si Mrs. Velasco. Lumakad ito papunta sa drawer. Kumuha ng brown envelope. Ibinagsak iyon sa harap ni Precious. Buksan mo. Nanginig ang kamay niya habang binubuksan iyon. Isa-isa niyang hinugot ang laman. Mga letrato. Ospital. Puting kama. Isang babae. Payat. Maputla. Walang galaw. May tubo sa bibig. May makakina sa tabi. At sa isang larawan, si Stanley nakatabi. Tahimik. Hawak ang kamay ng babae. Nanlabo ang paningin ni Precious. Siya po ba? Halos hindi niya mailabas ang boses. Asawa ni Stanley. Sagot ni Mrs. Velasco. Si Celestine Velasco.
Parang may sumabog sa dibdib niya. Celestine. Yun ang pangalan. Yun ang naririnig niya noon. Yun ang dahilan kung bakit parang kilala siya nito. 7 taon na siyang comatose. Dagdag ni Mr. Velasco. Pero buhay siya. At habang buhay siya, siya ang asawa ng anak namin. Napahawak si Precious sa dibdib niya. Hindi na siya makahinga ng maayos. Hindi niya ako sinabi sa akin. Bulong niya. Halos kausap ang sarili. Hindi niya sinabi nung una. Dahil alim niyang mali. Putol ni Mrs. Velasco. At mas mali kung ipagpapatuloy mo pa. Tumulo ang luha ni Precious. Hindi niya napigilan. Minahal ko po siya. Basag ang boses niya. Hindi sapat ang pagmamahal. Sagot agad nito. Hindi. Kapag may ibang babaeng nakahiga sa ospital na hindi makalaban, pero ikaw ang nananalo. Napapikit si Precious. Sakit, diretso at walang awa. Hindi ko alam, bulong niya. Hindi ko sinasadya na maging komplikado. Pero ngayon, alam mo na, putol ni Mr. Velasco. At may choice ka na. Tumitig siya sa kanila, luhaan at nanginginig. Layuan mo ang anak namin. Parang binagsakan siya ng mundo. Hindi yun na po kailangan sabihin yan. Hindi po ako babaeng walang konsensya. Wika niya ng mahina pero may laman. Dapat lang. At gagawin namin ang lahat para tumigil siya. At gagawin namin yan kahit na anong mangyari. Dagdag pa nito. Hindi ko naman po ipipilit ang sarili ko sa kanya. Hindi ko rin ginusto na may masirang relasyon. Malungkot na wika ni Precious. Alam mo na malaki ang obligasyon niya. Putol nito. At hindi ikaw yon. Tumahimik si Precious. Obligasyon. Asawa, pamilya, pangalan. Lahat ng yon hindi kanya. Siya, wala. May sasabihin sana ako sa kanya. Bulong niya at napatingin si Mrs. Velasco. Ano yon? Napahawak siya sa bag niya. Nasa loob, may isang papel lang. Isang katotohanan na kayang baguhin ang lahat. Buntis ako. Gusto niyang ilabas, isigaw, ipaglaban. Pero nang makita niya ulit ang mukha ni Celestine sa litrato, walang laban. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang maging dahilan kung bakit tuluyang masisira ang isang buhay na nakahiga na nga lang. Wala po. Mahina niyang sagot. Parang may namatay sa loob niya habang sinasabi iyon. Tumayo siya. Hindi na niya kayang tumingin pa. Pasensya na po. Precious. Huminto siya. Kung may natitira ka pang respeto sa sarili mo, dagdag na Mrs. Velasco. Malamig. Ikaw na mismo ang aalis. Hindi na siya lumingon pa. Kasi alam niya, kapag lumingon siya, babagsak siya. At hindi na siya makakabangon pang muli. Paglabas niya ng bahay, umuulan na. Malakas. Wala siyang payong. Pero naglalakad siya. Basang-basa ang buhok niya. Dumikit sa mukha ang luha at ulan. Mabigat ang bag niya sa balikat. Tumunog ang cellphone niya. Stanley, calling. Tinitigan niya lang. Hindi niya sinagot. Tumunog ulit at ulit hanggang sa tumigil. Napaupo siya sa waiting shed at basang bangko. Malamig. Kinuha niyang papel mula sa bag. Positive. Buntis nga siya. Anak ni Stanley. Dapat ay masaya ito. Dapat yakapin siya ni Stanley. Dapat sabihin nitong, akin yan. Hindi kita iiwan. Pero paano? May asawa siya. May pamilya siyang pumipigil. May babaeng nakahiga sa ospital na hindi naman lumalaban pero nananalo pa rin. Humagulgol si Precious. Anak,
Bulong niya habang hawak ang tiyan. Patawarin mo si Mama. Kasi sa araw na nalaman niyang may buhay sa loob niya, doon niya rin nalaman na kailangan niyang mawala sa buhay ng ama nito. Tumayo siya at nanginginig. Isang desisyon ang unti-unting nabuo sa dibdib niya. Hindi niya hahabulin si Stanley. Hindi niya sisirain ang pamilyang hindi naman kaniya. At kahit na masakit, kahit durog na durog siya, poprotektahan niya ang anak niya kahit mag-isa. Stanley, tama na, huwag mo na siyang hanapin. Hindi, may asawa ka. Napahinto si Stanley sa gitna ng sala. Nasa bahay siya ng mga magulang niya. Malamig ang aircon, pero pawis ang palad niya. Magulo ang buhok niya, kanina pa siya tumatawag kay Precious. Pero hindi na ito sumasagot. Hindi niyo naiintindihan, madiin niyang sabi. Ano hindi namin naiintindihan? Sigaw ni Mrs. Velasco. Naniloko mo ang sarili mo? Na pumasok ka sa relasyon habang may asawang nakahiga sa ospital? Hindi ko ginusto na mangyari to. Pero hinayaan mo. Napapikit si Stanley. Tama sila. At iyon ang pinakamasakit. Sa kabilang parte ng syudad, nakaupo si Precious sa gilid ng kama niya. May bukas na maleta sa sahig. Nakatupi na ang ilang damit. May maliit na envelope sa ibabaw ng unan. Ang pregnancy result. Hawak niya ang cellphone niya. Stanley calling. Tumunog ulit. Hindi niya sinagot. Nanginginig ang daliri niya habang pinapatay ang phone. Anak, mahinang tawag ng mama niya mula sa pintuan. Sigurado ka ba dito? Napatingin si Precious sa kanya. Pero pula ang mata niya. Namamaga. Halatang buong gabi umiiyak. Kailangan ko pong umalis, ma. Pero hindi mo malang ba siya kakausapin? Umiling siya. Kapag kinausap ko po siya, baka hindi lang ako lalo makaalis. Lumapit ang mama niya at umupo sa tabi niya. Amoy langis at sabon ang damit nito. Galing kasing kusina. Precious, buntis ka. Tumulo agad ang luha niya. Alam ko po, karapatan niyang malaman. Pero may asawa po siya, ma. Napahinto si Aling Cora. May babaeng nasa ospital. Buhay. Asawa niya pa rin po yun. Pinisil ni Precious ang result sa kamay niya. Anong klaseng babae ako kung ipipilit ko pang sarili ko? Hindi mo namang kasalanan na mahalin siya. Pero kasalanan ko kung mananatili ako. Humagulgol siya. Hindi ko kaya maging dahilan ng pagkasira ng pamilya niya. Paano ang anak mo? Napahawak si Precious sa tiyan niya. Wala pa namang halata, wala pang galaw. Pero alam niyang nandyan. Poprotektahan ko siya. Mag-isa? Tumango siya kahit halos mabali ang loob niya. Opo. Niyakap siya ng mama niya. Doon tuluyang bumigay si Precious. Ma, ang sakit. Alam ko, anak. Mahal ko siya. Alam ko, anak. Pero kailangan kong mawala. Mas humigpit ang yakap ng kanyang ina. Sa mesa, may pamasahe. 3,000 piso. Ipon ni Precious. Kulang para magsimula ulit pero sapat para makalayo muna. Kinuha niya ang SIM card sa cellphone niya. Binale. Isang maliit na tunog lang. Pero para kay Precious, iyon ang tunog ng pagputol sa lahat. Hindi mo siya lalapitan, sabi ni Mr. Velasco. Hindi mo ako mapipigilan. Sagot naman ni Stanley. Mapipigilan kita. Ipinahagis ni Mr. Velasco ang isang folder sa mesa. Board meeting bukas. Kapag pinili mong sundan ng babaeng yon, aalisin ka namin sa lahat ng posisyon mo. Napangisi si Stanley sa galit. Perang panakot ninyo? Hindi pera. Sagot ng ama niya. Pangalan, responsibilidad, asawa mo.
Nanahimik si Stanley. Asawa mo, si Celestine. Dagdag ni Mrs. Velasco. Hindi niya alam ang ginagawa mo. Hindi niya alam na habang lumalaban siya para mabuhay, may ibang babae kang minamahal. Tinamaan siya roon. Hindi siya nakapagsalita. Sa isip niya, nakita niya si Celestine sa hospital bed. Maputla, tahimik, walang galaw. Tapos si Precious, umiiyak, sinasabing, hindi ako siya, Stanley. Napahawak siya sa ulo niya. God, may nasaktan ka ng babae, sabi ng kanyang ina. Huwag mo nang dagdagan pa. Nasaktan ko na silang dalawa. Basag niyang sagot. Napatingin ang mga magulang niya. Si Celestine, dahil hindi ko siya kayang mahalin tulad ng dati. Napakuyom ang kamuon niya. At si Precious, dahil minahal ko siya sa maling panahon. Walang kumibo. Sa unang pagkakataon, hindi malamig ang mukha ni Stanley. Pagod siya, wasak, galit sa sarili. Gusto ko lang siyang makausap. Mahina niyang sabi. Para saan? Tanong ng ama niya. Para ipagpatuloy ang mali? Umiling siya. Para humingi ng tawad. Hindi niya na kailangan yan. Sabi ni Mrs. Velasco. Masakit, pero baka totoo. Kinabukasan, hindi pumasok si Precious sa trabaho. Tinawagan siya ni Liza ng paulit-ulit. Walang sagot. Pagdating sa office, may envelope sa desk niya. Resignation letter. Maikli. Diretso at walang paliwanag. Hindi. Bulong ni Liza. Tinawagan niya ulit si Precious. Cannot be reached. Sa bahay ni na Precious, wala na ang maleta. Wala na ang ilang damit. Naiwan ang lumang unan, ilang libro, at isang maliit na picture frame nila ng mama niya. Sa bus terminal, nakaupo si Precious sa dulo. Nakasuot siya ng simpleng jacket. May backpack sa kandungan. Amoy diesel ang hangin. Mainit, maingay. Pero hindi siya gumagalaw. Nakatingin siya sa ticket. Isang probinsya, malayo. Lugar na walang nakakakilala sa kanya. Lugar kung saan hindi siya magiging kabit sa mata ng iba. Lugar kung saan masisilang niya ang anak niya nang walang Velasco. Pasensya ka na. Bulong niya habang hawak ang tiyan niya. Hindi ko masasabi sa papa mo. Tumulo ang luha niya. Hindi dahil ayoko malaman niya. Kundi dahil kapag nalaman niya, baka bumalik siya sa akin. At iyon ang hindi niya kayang hayaan. Umandar ang bus. Hindi siya lumingon. Kahit bawat metro palayo ay parang hinihiwa ang puso niya. Hapon na nang makarating si Stanley sa office ni Precious. Hindi siya nagpaalam. Diretso siyang pumasok. Nasaan siya? Tanong niya kay Liza. Natakot naman si Liza sa itsura niya. Sir, nasaan si Precious? Namula ang mata ni Liza. Umalis na po siya. Parang hindi niya naintindihan. Ano? Nag-resign po siya. Wala na rin po siya sa bahay nila. Napaatras si Stanley. Hindi. Inabot ni Liza ang envelope. Ito lang po ang iniwan niya. Binuksan niya iyon. Resignation letter lang. Walang letter para sa kanya. Walang goodbye. Walang explanation. Mas masakit. May sinabi ba siya? Tanong niya. Umiling si Liza. Wala po. Napaupo si Stanley sa bakanting upuan ni Precious. Nakita niya ang maliit na mark sa desk nito. Ang dati niyang tinapikan habang kinakausap siya. May naiwan pang ballpen. Murang brand, blue na ink. Hinawakan niya iyon. At doon siya tuluyang nabasag. Precious. Bulong niya. Wala na. Inalis niya ang sarili sa buhay niya. At alam ni Stanley kung bakit. Dahil siya naman ang mali. Siya ang dumating na may lihim.
Siya ang nagmahal habang may tali pa sa nakaraan. Siya ang dahilan kung bakit may dalawang babaeng nasaktan. Si Celestine na hindi makapagsalita at si Precious na piniling mawala. Napayuko si Stanley. Mahigpit ang hawak sa ballpen. Patawarin mo ako, bulong niya. Pero wala nang makakarinig. Dahil ang babaeng minahal niya, tinago na ang sarili. At kasama nitong tinago, ang pinakamalaking katotohanan sa buhay nilang dalawa. Stanley, parang pinutol ang paghinga ni Stanley. Napatayo siya mula sa upuan at nabangga ang metal tray sa gilid ng kama. Kumalabog. Nagulat ang nurse. Pero wala siyang narinig. Nakatitig lang siya sa babae sa kama. Celestine? Mabagal na gumalaw ang mga mata nito. Nanginginig ang labi. Maputla pa rin ang balat. May tubo pa sa gilid. Pero gising. Gising na siya. 7 taon. 7 taon niyang hinintay ito. At ngayon, nangyari na. Pero bakit parang hindi siya makahinga? Stanley. Ulit na Celestine. Lumapit siya at halos madapa sa pagmamadali. I'm here. Nandito ako. Basag ang boses niya, tinawakan niya ang kamay nito. Malamig pa rin. Pero may higpit. Doc! Sigaw niya. Pero habang nagkakagulo ang paligid, iisa lang ang naririnig niya sa isip niya. Precious. Pagkaraan ng ilang oras ay nakakausap na nila si Celestine. 7 years? Nakatitig si Celestine sa bintana ng ospital. Mahina pa ang katawan niya. Nakaupo sa kama. May IV sa braso. Sa tabi niya tahimik naman si Stanley. Oo. 7 taon akong wala. Tapos ngayon lang ako nagising. Tumango siya. Napahawak si Celestine sa ulo niya. Ang daming nawala. Tahimik si Stanley. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Stanley, tawag nito. May gusto akong itanong. Tumingin siya ng diretso. Habang wala ako, may nagbago pa sa'yo? Tumigil ang mundo niya. Eto na. Hindi na siya pwedeng magsinungaling. Hindi na. Meron. Napansin niya ang pag-iba ng mata ni Celestine. Mas naging alerto. Mas naging totoo. Ano? Huminga siya ng malalim. Masakit. Pero kailangan. May iba akong minahal. Parang binagsakan ng martilyo ang dibdib ni Celestine. Hindi agad siya nakagalaw. Hindi agad siya nakapagsalita. Habang nasa koma ako, bulong niya. Oo. Tumulo ang luha ni Celestine. Tahimik lang. Pero mas masakit. Gaano katagal? Ilang buwan? Minahal mo? Tumitig si Stanley sa kanya. At doon lalo siyang nasaktan. Dahil nakita niya ang sagot bago pa ito magsalita. Mahal ko siya. Parang may sumabog sa loob ni Celestine. Stanley. Halos punit ang boses niya. Ano ako para sa'yo? Celestine. Ano ako para sa'yo? Habang hawak mo ang kamay ko dito sa ospital. Napaatras si Stanley. Hindi siya makasagot. Habang lumalaban ako para mabuhay ko. May iba kang minamahal. Umiiyak si Celestine. Buong buo. Ang sakit. Bulong niya. Hindi mo alam kung gaano kasakit. Dagdag pa niya habang umiiyak. Lumuhod si Stanley sa harap niya. Sorry. Hindi sapat ang sorry. Sigaw na Celestine. Alam ko. Sinira mo ako. Galit na wika ng babae. Alam ko. Sinira mo ang kasal natin. Napayuko si Stanley. Wala siyang depensa. Wala siyang pwedeng sabihin. Kasi mali siya. Buong buo. Nasaan siya? Tanong ni Celestine. Wala na. Iniwan ka? Oo. Napatawa si Celestine. Masakit. Well,
Deserve mo. Tumulo ang luha ni Stanley. Oo, alam ko. Kung ako ang babaeng yun, iiwan din kita. Alam ko. Tahimik. Mahaba. Masakit. Pero, mahinang sabi ni Celestine. Napatingin si Stanley. Pagod na rin akong mawalan. Naglaki ang mata niya. Celestine, 7 taon akong wala. Pagising ko, ikaw lang ang meron ako. Mas lalo siyang nasaktan. Hindi ko kayang mawala ka ulit. Hindi mo dapat piliin yan. Mahinang wika naman ni Stanley. Pero pipiliin ko. Diretso at malinaw niyang sabi. Pero hindi dahil mahal kita ng buo. Wika ulit ni Celestine. Napahinto si Stanley. Kundi dahil gusto kong subukan ulit. Dagdag pa niya. Tumulo ang luha niya. Bigyan mo ako ng dahilan para hindi ako magsisi. Babalik ako, sabi ni Stanley. Gagawin ko lahat. Hindi sapat ang salita. Wika ng babae. Gagawin ko. Tahimik si Celestine. At siya? Napapikit naman si Stanley. Wala na siya. Sigurado ka? Pinikit niya ang mga mata at sa isip niya ay si Precious. Ang huling tingin nito, ang pagtalikod nito, ang sakit. Wala na. Samantala sa kabilang bahagi naman ng lugar, halos matarantang ina ni Precious nang magsimula na itong manganak. Hindi ko na kaya, ma. Hindi ko na kaya. Precious, konti na lang, kaya mo to. Nakahawak si Precious sa gilid ng kama. Pawis sa pawis. Namumula ang mukha. Halos mawalan na ng lakas. Maliit lamang ang klinik. Mainit, amoy alkohol at pawis. Walang aircon. Electric fan lang na umiikot. Push! Sigaw ng midwife. Sumigaw si Precious. Buong lakas. Buong sakit. At sa huling pag-ire niya, isang malakas na iyak ang sumunod. Napahinto siya at humingal. Nanginginig. Baby boy! Sabi ng midwife. Napaluha si Precious. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa narinig niya. Anak, bulong niya. Nilapit sa kanya ang sanggol. Maliit, mainit, umiiyak. Buhay. Sean, sabi niya na nanginginig ang boses. Hinawakan niya ang mukha nito. Sean, tumulo ang luha niya sa pisngi ng bata. Hindi kita iiwan. Hindi tulad ng ginawa sa kanya. Hindi tulad ng nangyari sa kanya. Hindi. Gabi, mag-isa si Stanley sa terrace. May hawak siyang baso. Hindi niya naman iniinom. Nakatingin lang siya sa malayo. Sa isip niya ay iisa lang si Precious. Patawarin mo ako. Bulong niya. Hindi niya alam kung nasaan ito. Hindi niya alam kung okay ba ito. Pero alam niya, wala na siyang karapatang hanapin pa. Pinili niyang bumawi. Pinili niyang manatili. Pinili niyang iwan ang babaeng minahal niya. Masakit yon, sobrang sakit. Pero kailangan. Hanggang dito na lang. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mata niya. At sa gabing iyon, unang beses niyang tinanggap na si Precious ay hindi na niya pwedeng balikan. Kahit kailan, kahit gaano pa niya itong kamahal. 3 buwan na ang lumipas, wala ng mga anak si Precious. Ma, ngumiti siya. Napangiti si Precious habang hawak si Sean. 6 na buwan na ang bata. Malusog, makulit, madaldal kahit wala pang salita. Maliit ang bahay nila. May amoy gatas. May nakasampay na lampin sa gilid. May electric fan na umiikot. Simple, pero buo. Kamukha niya, sabi ng mama niya. Hindi naman sumagot si Precious. Alam niya kung sino. Pero hindi niya sinasabi. Anak, okay ka lang ba? Tanong ng kanyang ina, tumango naman siya. Masaya ako. At totoo, masaya siya. Kahit na may kulang. Kahit may sakit. Pinili niyang maging buo para sa anak niya. Stanley, hindi ka masaya. Parang tinamaan siya diretso sa dibdib. Nakatayo siya sa likod ng wheelchair ni Celeste.
Nasa garden sila. Hapon. Mahina ang hangin, may amoy ng damo at bagong dilig na lupa. Ano sinasabi mo? Pilit niyang sagot. Hindi siya humarap. Hindi niya kayang humarap. Kilalang kilala kita. Mahinang sabi ni Celeste. Dahan-dahan itong lumingon. Diretso ang tingin. Kapag masaya ka, hindi ganyan ang mata mo. Napapikit si Stanley. Nahuli na naman siya. Hindi siya magaling magtago sa babaeng ito. Hindi, kailanman. Masaya ako, sabi niya, kasinungalingan. At alam na lang dalawa. Ngumiti si Celeste. Mahina. Masakit. Sinusubukan mo. 2 taon. 2 taon na siyang bumawi. Bawat umaga siya ang unang nakikita ni Celeste. Bawat gabi siya ang huling umaalalay dito matulog. Therapy, check-up, gamot. Hawak kamay, simpleng lakad sa garden. Lahat ginawa niya. Hindi dahil napilitan siya, kundi dahil pinili niya. Pinili niyang manatili. Pinili niyang ayusin ang nasira. At sa loob ng 2 taon, natuto ulit silang tumawa. Pero hindi na buo. Hindi kailanman naging buo. Dahil may pangalan na hindi niya masabi. Precious. Sean, dahan-dahan! Matakbo! Tumatawa ang bata habang tumatakbo sa labas ang maliit nilang bahay. Hapon, mainit ang hangin. May amoy sinangag mula sa kusina. May mga bata sa kalsada na naglalaro. Sean, baka matumba ka! Pero tumawa lang ang bata. Catch me! Napailing si Precious. Pagod siya, oo. Pero masaya. Buong buo. 2 taon na si Sean. Makulit, masigla, malakas tumawa. Kapag niyayakap siya nito, nawawala lahat. Ma, hug! Lumapit ang bata. Niyakap siya. Mahigpit. Napapikit si Precious. Love you, ma! Napangiti siya. I love you more. Hindi kulang. Hindi niya hinayaang maramdaman ng anak niya na kulang siya kahit walang ama. Kahit mag-isa siya. Pinuno niya lahat. Pero may gabi, kapag tulog na si Sean, tahimik siyang umiiyak. Hindi dahil nagsisisi siya, kundi dahil may iniwan siyang bahagi ng sarili niya at hindi na niya pwedeng balikan. Stanley, masakit. Biglang bumalik ang lahat at nasa ospital sila. Malamig at puti, amoy gamot. Nakahiga si Celeste at mahina. Mas payat kaysa dati. Doc! Sigaw ni Stanley at nagkagulo ang paligid. Pero ang tingin niya ay nakatutok lang sa babae sa kama. Lumaban ka, bulong niya. Please, lumaban ka. Pero sa mata ni Celeste, alam na niya. Pagod na. Lumipas ang mga araw, lalong humina. Naging fragile. Hanggang sa isang gabi, Stanley. Tinawag siyang mahina. Parang hangin lang. Lumapit naman agad siya. I'm here. Hinawakan niyang kamay nito. Malamig. Manipis. Makinig ka, sabi ni Celeste. Huwag kang magsalita, makinig ka lang. Tumango siya. Hindi niya kaya magsalita. Pagod na ako. Hindi. Sabi ko makinig ka. Napatahimik siya. 2 taon mo akong binuhay ulit. Tumulo ang luha niya. Hindi sapat yon. Sapat na. Umiling siya. Hinding-hindi. Ngumiti naman si Celeste. Stanley, mahal mo pa rin siya. Parang tinusok ang puso niya. Hindi siya sumagot. Hindi niya kaya magsinungaling. At okay lang. Dagdag nito. Nanlaki ang mata niya. Ano? Okay lang. Celeste. Alam ko kung paano ka tumingin sa kanya. Nanlabo ang paningin niya. Hindi mo alam. Alam ko. Diretso at sigurado. Hindi ka ganun tumingin sa akin ngayon. Parang may bumagsak naman sa loob niya. I'm sorry. Bulong niya. Wag. Hinaplos ni Celeste ang kamay niya ng mahina pero buo.
May hihilingin ako. Kahit ano, hanapin mo siya. Parang huminto ang mundo niya. Hindi, Stanley, hindi ko pwedeng. Pwede na. Napaluha si Celeste. Gusto ko maging masaya ka. Pero masaya naman ako sa'yo. Hindi buo. Tumahimik siya at doon siya natalo. Hanapin mo si Precious. Ulit nito. Sabihin mo sa kanya, nagsusorry ako. Pero wala kang kasalanan. Meron din. Huminga ito ng mabagal. Hindi ko nagampanan ng pagiging asawa mo. Stop. 7 taon akong wala. Pag-ising ko, puro sakit ang dala ko sa'yo. Hindi mo kasalanan yon. Pero nasaktan ka. Hindi siya nakasagot. Patawarin mo ako. Umiyak si Stanley. Wala akong kailangang patawarin. Meron. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Patawarin mo ako dahil hindi kita napasaya ng buo. Doon siya nadurog. Celeste, promise me. Please. Napapikit siya. At sa sobrang sakit ay tumango siya. Okay, I'll find her. Ngumiti naman si Celeste ng mahina at tahimik. Good. At kinabukasan pumanaw siya. Hawak ang kamay ni Stanley. Precious Mendoza, may nakakakilala ba sa kanya? Sumigaw ang lalaki sa palengke. May hawak na papel. May nakasulat. 500,000 pesos reward. Pero umiling ang mga tao. Wala po. Hindi kilala. Matagal na sigurong umalis yan dito. Araw-araw iba't ibang lugar, iba't ibang tao. Pero iisa ang sagot. Wala. Parang hindi siya minahal. Parang hindi siya naging bahagi ng buhay niya. Napaupo si Stanley sa loob ng kotse. Napahawak sa ulo. Nasaan ka? Halos pabulong at halos pagsusumamo. Wala siyang alam, wala siyang hawak, wala siyang direksyon. Sa bahay, mag-isa siya. Malaki, tahimik, walang laman. May hawak siyang ballpen. Yung kay Precious, yung naiwan nito sa desk niya noon. Yun na lang. Yun na lang ang natira. Precious. Napapikit siya. Patawarin mo ako. Hindi niya alam kung naririnig ba siya, kung buhay ba, o kung masaya. Pero umaasa siya. Sa maliit na chapel lumuhod siya. Malamig ang sahig. Amoy kandila. Tahimik. Lord, hindi ko alam kung nasan siya. Hindi ko alam kung may karapatan pa ako. Tumulo ang luha niya. Pero kung pwede pa, kahit isang beses lang. Kahit makita ko lang siya. Para masabi ko lang, sorry. Walang sagot, pero nagpatuloy siya. At kung hindi na talaga, ingatan mo siya. At doon unti-unting nawawala ang lakas niya. Hindi dahil sumuko siya, kundi dahil naubos na siya. Pero sa pinakailalim may natira. Isang maliit na pag-asa na balang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, magkikita ulit sila. At sa araw na yon, handa na siyang harapin ang lahat. Kahit huli na. Ma, bilisan mo, late na tayo. Sean anak, hindi pa nga nagsisimula. Pero birthday ko na. Halos silahin ni Sean ang kamay ni Precious palabas ng taxi. Nakatayo sila sa harap ng malaking hotel. Glass doors, tall pillars. May amoy mamahaling pabango at fresh flowers mula sa entrance. Hindi sanay si Precious sa ganitong lugar, pero gusto niya. Para kay Sean. Anak, dahan-dahan ka. Ma, ang laki! Sigaw ni Sean habang pumapasok. Napangiti si Precious. 7 taon. 7 taon niyang pinaghirapan lahat. Mga overtime, maliit na sweldo, tipid, sakripisyo. Para lang makarating sila sa araw na to. Happy birthday, anak! Bulong niya. Lumingon si Sean, ngumiti.
At sa ngiting iyon, nakita niya si Stanley. Mas lalo siyang napangiti. Pero saglit lang iyon. Dahil, Sean, wait! Tumakbo ang bata papunta sa hallway na may glass wall. May basang bahagi ng sahig. Hindi naman napansin. Isang malaking hakbang. Anak! Nadala si Sean. Tumamang ulo sa gilid ng marble step. Isang malakas na tunog. Isang segundo, isang iglap. Nag-iba ang lahat. Sean! Tumakbo si Precious. Hinawakan ng anak. Dugo. Dugo sa gilid ng ulo. Nanlambot ang buong katawan niya. Anak! Anak, gising! Mahina nitong bulong. Help! Please, tulungan niyo kami! Nagkagulo ang paligid. Sigawan, takbuhan. Call the medic now! Code Blue, Pediatric Patient, Room 307. Mabilis ang lahat. Masyadong mabilis. Hinila ang anak niya palayo sa kanya. Ma'am, please. Hindi, sandali lang. Anak ko yan. Sean, anak, dito lang si Mama. Pero nawala na siya. Pumasok sa pinto na hindi niya pwedeng pasukin. At doon nagsimulang pinakamasakit na paghihintay sa buhay niya. Lumabas ang doktor. Ma'am, kailangan po namin ng dugo. Urgent. At rare type po. Ako na lang. Kunin niyo lahat, please. Pero hindi po kayo match. Parang nabingi siya. Hindi. Negative po kayo. Negative din siya pero may specific subtype na bihira. Napaatras siya. Wala na po bang iba? Tahimik. Walang sumagot. Walang gumalaw. Hanggang sa... Meron. Isang boses na malalim at pamilyar. Parang matagal nang nakabaon sa puso niya. Sabay lingon ang lahat. Isang lalaki ang dahan-dahang lumapit. Naka-black suit ng malinis. Mabigat ang presensya. At nang makita niya, parang tumigil ang mundo niya. Stanley. Hindi niya namalayan ang nasabi niya. Tumigil ito sa harap niya at diretso ang tingin. At ako lang ang match. Parang hinila siya ng nakaraan. 7 taon. 7 taon na wala siya. At ngayon, nandito siya. Sa pinakamaling oras. O baka, pinakatamang oras. Use mine. Dagdag ni Stanley. Walang pag-alinlangan. Dinala siya agad sa loob at naiwan si Precious. Nanginginig at luhaan. Unti-unting napagtanto ang isang bagay. Hindi ito aksidente. Hindi lamang ito simpleng pagkakataon. May dahilan kung bakit siya lang ang match. At alam niya kung ano yon. Lumabas si Stanley matapos ang transfusion. Maputla, pagod pero matatag. Nakatayo pa rin. Hinawakan siya ni Precious. Hindi niya napigilan. Okay ka lang? Napatingin si Stanley sa kamay niya pagkatapos sa mukha niya. Matagal, mabigat. Anak ko siya, hindi ba? Diretsong tanong at walang takas. Parang hinugot ang hangin sa dibdib ni Precious. Stanley, answer me. Nanlabo ang paningin niya, tumulo ang luha. Oo, sa isang salita lang. Pero parang bumagsak ang mundo ni Stanley. Napaatras siya ng kalahating hakbang. Napahawak sa ulo. 7 years. Bulong niya. 7 taon. Hindi ko kaya sabihin. May anak pala ako. Masakit at galit. Pagsisisi. Lahat sabay-sabay. Bakit? Nanginginig ang boses niya. Bakit mo tinago? Para hindi ako makasira. Sinira mo pa rin ako. Napaiyak si Precious. Araw-araw ko yung iniisip. Araw-araw kong tinatanong ang sarili ko kung tama bang ginawa ko. Bakit hindi mo ako binigyan ng choice? Tahimik at walang sagot. Dahil wala talaga. Hinanap kita, sabi ni Stanley. Bawat lugar, bawat tao, bawat pangalan na pwedeng magdala sa'yo. Napahawak si Precious sa dibdib niya. Hindi ko alam. Hindi mo alam kung gaano ako nawala ng pag-asa. Hindi ko alam kung gaano ako pinagsisihan ng lahat. Lumapit siya at dahan-dahan. Precious,
Mula nang mawala ako sa'yo, huminga siya ng malalim. Hindi na ako nagmahal. Natigilan naman si Stanley. Lahat ng natira sa puso ko. Tinuro niya ang dibdib niya. Ibinigay ko sa anak natin. Tahimik, mabigat. Minahal pa rin kita. Dagdag ni Stanley. Umiling siya. Hindi na dapat. Pero ginawa ko. Late na. Hindi pa. Napatingin siya sa kanya, sa mata nito. Wala nang lalaking iniwan niya. Iba na. Mas totoo, mas sugatan at mas buo. Bumukas ang pinto. Stable na po siya. Napaiyak si Precious. Thank you, thank you. At hindi niya namalayan, niyakap niya si Stanley ng mahigpit. Para hindi niya kayang bitawan at si Stanley naman, niyakap siyang pabalik. Mas mahigpit. Parang binabawi ang 7 taon. Pagmulat ni Sean, Ma, andito ako anak. Ngumiti ang bata. Tumingin sa tabi. Siya? Lumuhod si Stanley at kinakabahan. Parang bata. Hi, sino ka? Napangiti si Stanley kahit umiiyak. Pwede ba kitang makilala? Doktor ka? Ah, hindi. Bakit ka umiiyak? Napahawak siya sa pisngi niya. Ah, masaya lang ako. Hinawakan ni Precious ang kamay ni Sean. Anak, siya ang papa mo. Tinitigan siya ng bata ng matagal. Parang may hinahanap. Papa? Napaluha si Stanley. Oo. Late ka? Parang tinamaan siya. Sorry. Inabot ni Sean ang kamay niya. Okay lang. Basta wag ka na ulit mawawala. Doon siya tuluyang bumigay. Hinawakan ng kamay ng anak. Mahigpit. Hindi na. Pangako. Ilang araw matapos makalabas si Sean, dinala sila ni Stanley sa bahay nila. Malaki yon at tahimik. Pero ngayon ay may kaba. Handa ka na ba? Tanong ni Stanley at umiling si Precious. Hindi. Hindi rin ako. Nagkatinginan sila at ngumiti sabay pumasok. Nandoon ang mga magulang ni Stanley at natigilan. Lalo na nang makita si Sean. Mata pa lang alam na. Mom, Dad, ito si Sean. Anak ko. Tahimik. Walang galaw. Hanggang sa lumapit si Mrs. Velasco. Nanginginig. Lumuhod sa harap ng bata. Pwede ba kitang yakapin? Tumingin si Sean kay Precious at tumango siya. Dahan-dahang yumakap ang bata. At doon umiyak ang matandang babae. Patawarin mo kami, sabi nito kay Precious. Matagal bago sumagot si Precious. Masakit pa rin. Pero tumingin siya kay Sean at kay Stanley. At sa sarili niya. Mag-uumpisa tayo ulit, sabi niya. Pero hindi na tulad ng dati. Tumango si Stanley. Mas maayos na. 1 linggo matapos ay natuloy ang birthday ni Sean sa parehong hotel. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Masaya at buo. Oh, mag-wish ka na anak, sabi ni Precious at pumikit si Sean. Gusto ko po lagi tayong kumpleto. Nagkatinginan sina Stanley at Precious ang luhaan. Ngumiti. Blow na! Sigaw ni Sean. Sabay nilang hinipan ng kandila, palakpakan, tawanan, yakap. At sa gitna ng ingay, hinawakan ni Stanley ang kamay ni Precious. Mahigpit. Hindi na kita papakawalan. Napatingin siya sa kanya. Sigurado ka? Oo. Walang iwanan? Wala na. Tumango si Precious. At sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, pinili niyang maniwala ulit. Hindi dahil madali, kundi dahil sulit. Dahil sa lahat ng sakit, sa lahat ng luhang ibinuhos nila, may dahilan. At minsan, ang taong itinadana para sa'yo, kahit ilang beses mo pang iwanan, kahit gaanong kalayo ang pagitan, babalik pa rin. At kapag bumalik, hindi na kayo yung dating kayo. Mas matibay, mas totoo, mas handang ipaglaban ng isa't isa.
At sa pagkakataong yon, hindi na sila nagkahiwalay dahil sa wakas, buo na sila. Hay, mga kakwento. Minsan talaga no, sa buhay may mga taong dumadaan lang just to be a part of a certain moment in your life where it will lead you dun talaga sa tao na magiging forever mo. Tulad nitong si Stanley tsaka yung wife niyang si Celestine. Ako lang ba yung nag-wish na sana mamatay si Celestine para magka-happy ending sila ni Precious? Masama ba ako dun? Anyway, maraming salamat sa pagsamang muli sa akin sa ating kwentuhan ngayong araw. Please comment your thoughts and your realization kung ano bang natutunan mo sa story natin today dyan sa comment section para mabasa ko at ma-shoutout rin kita sa mga susunod pa nating kwento. Mag-ingat ang lahat and God bless everyone. Bye!